keep it fun. Game responsibly. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! O diba, hello pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na nakatutok pa rin po sa Energy FM, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat at syempre sa mga nanonood via our social media platforms. Ayan, on Facebook and balita ko on TikTok. Ngayon ba? Yes, naka-live tayo sa naka-live tayo TikTok. on TikTok. Yes. Hi! And of course, sa ating team replay na manonood mamaya sa YouTube channel ng Energy FM, diba? Ng Good bonggang-bongga. morning! Good morning po sa inyong lahat dyan, diba? Yes. At syempre, Mare, meron ka mga gustong batiin? Nais ko lang munang pasalamatan, Mare, of course, ang Beauty Derm at ang Dermaglow, RJC Dermaglow and Aesthetic Center. Ayan. Salamat. At syempre sa lahat ng ating mga pangga na nangangarap pa rin na mag-uwi over the weekend ng 500 pesos. Nako, eto na ang tsansa mo dahil eto na ang... Pangga Bingo Plus Panalo! Oh, diba? So, paano? Paano kung mag-ano? Kaya nga. Paano tayo magliligpit? Correct. Ng bongga. At syempre mga pangga na ito, tayo ay bobola ng numero para sa araw na ito para sa programang Baklitas para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid sa atin ang Bingo Plus! Bingo sa saya plus sa panalo! Diba? Kaya nga naman, Mare, paikutin na at ilabas na ang mahiwagang numero para sa programang Baklitas. Diba? Ay, ang numerong lumabas para sa programang Baklitas ay 32. Wala kayo ba pwedeng gawin kung itatandaan mo lang ang numerong 32. Ayan, mamaya yan sa programa ni Kuya Chico kung saan hintay mo lang ang hudyat, kung saan kailan ka pwedeng tumawag para sambitin ang numerong 32 sa programang Baklitas kung sakaling matapat ang roleta sa pagpapaikot ni Kuya Chico mamaya yan. Huwag mong kakalimutan ang 32. At syempre mga panggayan muna ang ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid sa atin yan ang Bingo Plus! Bingo sa saya plus sa panalo! Bye, Bing Bing! Bye, Takors! Ganon. Bakit umaalis ka? Sumama. Diba? Nakaka-lurler yun. So, eto na. Naku, nakakaloka. Bukod dito sa 500 pesos na ating dala-dala, Mare. O, diba? Na ating pinamigay ng Bingo Plus. Yes. Meron din ba itong ipamimigay? Hindi, Mare, meron muna akong before tayo mag-continue sa ating chikahan, ano muna, may nag-message sa akin na isang malapit na kaibigan sa showbiz at nagsabi na yung napag-usapan natin tungkol kila Christine, ang totoo daw niyan, hindi naman naghiwalay yung dalawa. Actually, okay daw itong si Christine at saka si Marco Gumabaw. Pero social media detox daw ngayon si Christine at naka-focus daw ito sa paggawa ng pelikula para sa Metro Manila Film Festival nakasama itong si Vic Soto at saka si Piolo Pascual. Kaya sana daw ay intindihin daw ng madlang people. Actually, nilinaw naman natin yun sa first part, diba? Kaya nga din, diba, naglagay din tayo ng closing doon na nag-post itong si Christine ng My Day. At doon natapos ang usapin. Correct. Diba? At nagsabi na din ng kapatid nito na si Aramina na wag na munang charot-charotin. Oo nga. Diba? Hayaan na lang muna natin. Diba? So eto na, ano ng chika mo? Samantala, Mare, umapila muli ang Nation's P-Pop Girl Group na BINI pagdating sa kanilang privacy. Kahapon nga ay napag-usapan natin, Mare, ang ubod. Ubod mahal na ticket ng BINI. Pero ngayong araw naman ay pag-uusapan natin dahil itong si BINI Gwen ay umapila sa pamamagitan ng ex ay inihayag niya ang kanyang pagkadismaya sa
parang sa pag-invade sa kanilang privacy. Dahil? Kaya sa kanyang sa kanyang mensahe nga, naiintindihan at na-appreciate naman daw niya ang paghanga ng mga netizen. Kaso, ang nagiging problema daw, Mare, minsan dumarating daw sa punto na kahit na nasa loob sila ng kanilang hotel room, kinakatok sila. Di ba yan ang problema nung isa ding miyembro? Di ba gano'n? Yung alauna ng madaling araw. Correct. Pero Mare, alam mo, ngayon, talagang nahahati ang opinion ng mga netizen. Dahil sa kadahilan Kasi nga Mare, may point nga naman yung mga netizen. Kami ang nagpasikat sa inyo. Dahil nga publiko ang nagpasikat sa inyo, hinangaan kayo ng publiko, dapat i-enjoy nyo na muna dahil mabilis lang din mawawala ang kasikatan mo, lalo kung reklamo ka ng reklamo. Hindi naman, siguro. Kasi diba, sa tagal nilang inintay, ngayon sikat naman din sila. Dapat intindihin din naman ng mga sumusuporta na tao din sila na napapagod. Sabi dito, Mare, ng ibang mga netizen, sana ay ma-appreciate ninyo yung ginagawa na pagpapapicture sa inyo. Kasi darating ang araw ay hahanap-hanapin nyo yung kasikatan na meron kayo. Well, actually, diba, may point naman din ng netizen. Pero syempre, bilang supporter, diba, dapat intindihin nila na hindi rin madaling sumayaw ng ilang oras at kumanta ng ilang shows. Diba? For sure naman, hindi naman siguro ganun kaano na talagang ina-itsepwera or something. Yes, samantala Mare, nagpahayag naman ng pagsuporta ang Broadway actress at sikat na sikat. Diba? Si Lea ba yan? Si Lea Salonga. Nag-comment si Lea Salonga na see it with me, respect boundaries. Kasi kung maaalala mo, Mare, mag-iisang taon na din yata or isang taon na ang nakalipas mula nung mag-viral din ang video ni Lea Salonga kung saan pinapalabas niya sa kanyang dressing room sa US. Correct. Yung mga fans na idinahilan pa, nakakilala nila. Itong si G. Tonji. Tama, diba? Nagkaroon sila ng padri-padrino. Na inano naman, binatikos naman ng iba't ibang mga netizen, pero hindi nagpatinag si Miss Lea Salonga. Tama naman din, diba? Pero Mari, Lea Salonga na yon. Kumbaga parang, diba, award-winning Broadway singer talaga siya. At kilala talaga siya na, ano ba nangyayari sa'yo? Tuloy mo lang. Tuloy mo, anong sinasabi mo? Hindi, yun nga. Award-winning Broadway actress, diba? Tapos, pero kasi itong si Bini Mare, ilang taon pa lamang ang binibilang nila sa industriya. Kaya sabi ng mga netizen, dapat samantalahin nyo ngayon na mahal pa kayo ng mga tao. Kasi Mare, kung matatandaan natin, may mga ganyan din na nagdaan dati na reklamo din ng reklamo, di ba? Kung ano-ano din ang ginagawa. Pero mabilis din nawala yung kasikatan. Lalo na ngayon, Mare, na ang girl group ay nasasangkot or napapaloob sa mga kontrobersyal na usapin kagaya na lamang nung napakamahal na ticket. Actually, yung na binibigyang komento ng iba't ibang vlogger ngayon dahil nga napakamahal ng 11,000. Correct, 'di ba? 'Di ba na na concert ticket. Totoo naman. 'Di ba? Kaya sana Mare, sana ay marinig ito ng management ng Bini. Ng Star Music, ng ABS-CBN. Nila Direk Lauren Jogi. Diba? Kasi Mare, alam mo, sa totoo lang, yung mga bagong mga artists ngayon, sa totoo lang ay matatapang na din naman sila magpahayag ng mga personal nilang opinion. Hindi kagaya nung araw na pinapatay talaga yung emosyon ng artista. Correct, yung bawal ka mag-comment, bawal ka mag-react, bawal ka mag-react. Mga tao, ganyan, diba? Ngayon may kalayaan silang gawin, diba? Iba na kasi sa digital world, Mare, diba? Kagaya niyan sa ex Oo, diba? Sa Twitter. Nag-post. Pero hindi. Siguro naman sa aspeto na ito, dapat unang magkaroon din ng ganyan is siguro sa production din. Kasi napapasama yung talent ninyo sa mata ng publiko dahil sa kagagawan din ng mga staff. Kasi syempre, diba, pag may kakilala ka doon sa isang lugar, halika dito. Syempre, pag may pinasok kang ganyan o kaya may dinala ka, yung mga tao isipin, pwede naman pala. So, nagsusunuran. At saka paano malalaman? Diba? Paano malalaman ng madla yung room mo sa hotel kung hindi ipagkakalat? Diba? Yung mga gano'n, kung hindi rin manggagaling doon sa mga kasama ninyo. Alam mo, dapat ako, Maria, ito opinion ko lang. Kung magagalit yung mga netizen sa akin, opinion ko lang din naman po ito. Sige, ano
'di ba? Dapat sa akin lang sana hindi na pinost ni Bini Gwen. Ang binalikan na lang ng management yung hotel. Oo. Kasi 'di ba, in the first place, bakit ka makakatok sa loob ng hotel room mo or sa pintuan ng hotel room mo para malaman ng madla kung saang hotel room ka? 'Di ba? Ibig sabihin, yung hotel mismo may kinalaman dito. Tsaka yung security mismo ng hotel hindi maganda. Dahil 'di ba, paano malalaman yung hotel room mo? 'Di ba? 'Di ba nga doon pa lang sa front desk, kahit nakabit ka or original kang asawa, 'di ba? Kahit nagjojog-joga na yung yung kabit at saka yung mister mo sa loob ng ng hotel, hindi sasabihin ng front desk kung saang saang room ka, 'di ba? Ganyan sa Sogo eh. Hindi, parang feeling ko naman, Mari, dun sa hotel naman itself, 'di ba? Kung hotel talaga 'yon. Feeling ko siguro hindi yan galing sa mismong Kasi 'di ba gayang na sinasabi mo, very strict sa reception hindi ka basta makakaakyat not unless susunduin ka. Hindi kaya management din dito kami naka-check-in. Oo, 'di ba? Kaya yun yung kinaklaro natin kanina na sometimes yung mismong kasama o kaya yung entourage nyo ang nagpapahamak sa artista. Kasi syempre naka-check-in naman na tayo sa mga hotel talaga, 'di ba? Pagbukas mo nga ng elevator, wala kang masasalubong kahit na sino. Correct. Kung hindi yung pupunta ka lang talaga sa kwarto mo mismo. So parang tibong sa mga aspeto na yon, feeling ko doon sa entourage na ito ng grupo. Oo. Diba? Kaya may status sila sa IG. Alam niyo sa totoo lang mga panggaeto minsan sa totoo lang ang hindi naman nalalaman sa mismong artista kung nasaan sila Minsan kasi binabantayan na din yung kilos at galaw ng mga tao doon sa paligid nila kagaya ng PA. Kung yung PA mo pala post. Diba yung mga ganun. Dito kami sa Chenes, syempre automatic kasama ka nila. Hindi nyo gayahin si Pendaflex. Hindi mo malalaman kung nasaan sila. Nasaan sila nila Gerald Napoles. Mag-upload na lang si Penda tapos tapos na. Diba? Galing pala kayo dito, B? Ganyan. Ganon. Dapat pag magiging staff ka ng isang artista, yung confidentiality nung artistang kasama mo, dapat pinoprotektahan mo. Diba? Kung i-fangirl ka din, diba? Tapos yung iba, syempre yung ibang mga kasama, hindi maiwasan kasi nagpapahinga yung artista. Tapos magla-live. Tapos sabi, si artista naman, kaway, hello, andito ka. Diba yung mga ganong aspeto. Tapos respect the privacy. Pag pinuntahan kayo yung mga ganon. Kaya siguro dapat, tama nga din naman, sa pamunuan din ng Star Magic, lalong-lalo na sa kanilang head, na si Direk Loren Jogi. Siguro, sir, kailangan i-reorient ulit yung mga staff ninyo with Bini. Kasi, unang-una, alam naman natin lahat, good or bad publicity, still publicity. At talagang, alam mo yun, may epekto sa Bini. Aminin man natin. Kahit masabihin mong inuulan ng pambabash yung ticket selling, diba, yung ticket price ng kanilang gaganaping concert. Pero marami bumibili. Kasi nga Mare, marami ang curious. Ano ba meron? Bakit 11,000? Diba? Naku, eto yun Mare. May mga pa ang mga netizen, lalo yung mga nakabili. Naalala ko tuloy yung karera ng kabayo sa loob. Diba? Magpapakarera sa loob. Tataya ka ba? Naalala ko tuloy yung bigla, nakakaloka. Diba sa Taguig yung karerahan dati? Hindi na sa Santa Ana. Santa Ana. Ililipat dyan sa... Ngayon na sa San Lazaro na. Diba? Ngayon ililipat na sa Araneta Coliseum. Makita mo yung mga kabayo, nakasakay yung Bini. 8 hanggang dulo. Sinong mananalo? Makita mo si Maloy siya. Nangunguna si Manoy. Nangunguna si Maloy. At sa Dehado. Diba? Diba? Siguro Mare, alam mo, may mga comment ngayon, may mga post na nakikita natin sa social media na sige, bibili kami ng 11,000 na. Pero lagot kayo kung hindi maganda yung show na ipapakita. For sure, babantayan niya ng iba. Kung halagang 11,000 ba? Kasi syempre, diba, for this 11,000 something, you will expect something great, of course, compared dun sa nauna nila sa New Frontier. So, people will expect na, tipong kakaiba ito. Diba? Na for sure, pinaghahandaan naman siguro nila. Correct. Malay mo, biglang magpakita dun si Tama, kasi diba, pinupush na nila kanta ngayon yung karera. Karera. Ano pa ba? Kabayo. Diba? Malay nyo mag-stay in na din kayo doon kasi hindi matatapos yung concert dahil ang kanta nila, last song nila, wag muna tayong umuwi. Diba? Hindi na kayo uuwi. Baka akala nyo mo makakalabas pa kayo dyan.
Dito muna diba? Parang yun. Alam mo yun, diba nung Holy Week, ginamit ko yung sound sound bites nung, diba yung nandun kami sa Bohol. Hindi ko alam na sila yung kumanta no. Diba malay mo naman yung talaga yung magiging last song nila, wag muna tayong umuwi. Alas 3 na. Alas 3 na madaling araw. May pasok ka pa kinabukasan. Di nasira yung kinabukasan mo. Malay mo, exam mo yon, diba? Or ano. Woo! Grabe na ito. Lahat kayo doon, kakarera. Diba? Papalit kayo sa kabayo. Antayin din natin yung pagbuka ng bubong ng Araneta Coliseum. Oo. Tapos papasok yung Kasi for sure may pasabog tong bago. Oo, Pantropiko, diba? Oo. Paano ba yung yung chorus ng Pantropiko? Sa Islang Pantropiko. Hindi yung title lang yon, yun lang yung chorus niya. Yun nga, diba? Bawat araw ay sumasaya pag ika'y kapiling na. diba? Nawawala ng pangangamba pag ika'y kapiling na. Feels like summer when I'm with Malay you. mo sa loob, diba? Summer na, diba? Kahit ipasok nilang araw. Kahit tag-ulan. Feels like summer when I'm with you. Umulan. Umulan. Since tropical country tayo, magkakaroon ng climate change sa loob. Sila lang ang makakagawa nun, kaya 11,000. Tapos sabay papasok si Sino? Si Senator Lauren Legarda. Magtatanim na kayo ng puno. Hindi kasi diba environmental enthusiast. Yes! Malay nyo, ang bongga talaga ng production. Huwag nyo man ang question, hindi nyo pa nga napapanood Malay ba naman natin, diba? Tapos baka 5D ang atake nila, may, diba? Malay mo Pantropiko, kaya kayo nakatayo kasi may tubig baha. Tama, ganon. May bangka, diba? May ganon. Malay nyo, diba? Malay nyo may pasaguan sa Araneta Coliseum. Hindi natin alam. Kaya nga. Kaya bumili kayo. Bumili kayo ng ticket kasi hindi nyo alam kung anong kami. Oo. Diba? Kasi hindi nyo alam kung naghihintay sa inyo doon na show. Akala ko naghihintay sa inyo doon, Pideya. Hoy, huwag kang ganyan. Baka magalit sa'yo mga blooms na kasama natin. Hindi, doon sa mga bibili. Bakit ba? Nakabili na ako, Gen Ad. Talaga? Yes. Ay, wow. And 2 magnifying glass. Tag-isa tayo kasi ang liit nila. Kwentuhan mo na lang ako. Kasi alam mo naman. Akala mo blooms ka, tapos di ka manonood. Malabo na yung mata ko eh. Kaya nga, umorder ako ng magnifying glass para makita mo sila. Sino dyan si Maloy? Talaga sino dyan si Aya? Diba? Well, sino dyan si, Binigar. Tabayano na lang natin. Diba, ng bonggang-bongga. Correct. But anyways, ayan. Meron ka ba gustong idagdag? Yung cherry on top. Diyos ko, baka magpaulan sila ng cherry. Ice cream. Diba? Nakakaloka. Ang sarap siguro nun, Yun. Yun yung cherry nga. Yes. Kumakain ka naman dun, diba? Bubuhulin mo daw yung para malaman tangkay. mo, diba, na good kisser ka, kailangan mabuhol daw yung tangkay nung Ay, gumagawa ko ng origami na gano'n. Pero dapat daw, para talagang malaman at expert ka kung yung buong ugat ng puno. Ibuhol mo. O kaya yung angkla ng barko. Ganon. Paano? Dinidog show nyo na naman ako dyan sa TikTok, ha? Walang yaka talaga. Diba? Malay nyo naman, diba? Maganda ang naghihintay na show sa inyo, diba, Mark Arceo? Hindi, pero totoo naman din yan, hindi ba? Na parang tipong, yun nga, kidding aside, yung tungkol naman doon sa pagre-react ng natural lang naman din po yan. Dahil intindihin natin, tao sila, na siguro sa sobrang hectic ng schedule nila, napapagod din po. Marami, hindi lang naman blooms na nakakaranas niya, kundi iba pang mga artista, na, ay, suplado pala si ganito, ay, suplado pala si ganyan. Ay, wag. Diba? Na parang sana intindihin po natin na baka galing sila sa lagaring trabaho na kailangan nilang umattend ng ganito para kayo kayang lagariin. Para mapagbigyan lang yung mga fans, diba? Na wag naman dapat intindihin din natin, diba? Ng bonggang-bongga. Correct. But anyways, yun. Supportahan na lang din natin ang kanilang concert, diba? Kung wala namang pambili, manahimik kayo sa bahay. Huwag lang kayo dadaon social media. Yung mga dada dyan, yung mga walang pambili ng ticket. Yung mga hindi bibili, diba? Kaya nga. Itigil nyo na po kaya, diba? At saka kapag... Tapos ang ending lang din naman, alam mo yun, magka-crop lang kayo ng mga content ng iba, tapos i-re-upload nyo. Pagkakakitaan nyo sa TikTok. Tapos sasabihin nyo, nandun kayo, chusera kayo. Diba?
But anyways, diba? Meron ka bang mga gusto idagdag? Ay, wala na. Oh, diba? Hello pa rin po sa mga nanonood sa atin via our TikTok, sa Energy FM, and of course, Correct. our social media sa Facebook. Hello pa rin po sa inyong lahat. Well, in the meantime, happy weekend po sa inyong lahat, mga pangga. Magkarinig ang magkapanooran naman tayo sa darating na Lunes para sa isang umaatikabong chika na daladala ng dalawang bakla. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin, radyo. Sabihin mo! Ano? Sabihin mo! Ano? Yan!